na ito, kundi sa piling ng Panginoon. Amen. Kaya nga ang sabi ng Psalms 46 verse 1, God is our refuge and strength in times of needs. Amen. Isunalaang na talaga timabalin tayo nga pagkamangan. No? Sa panahon na ito, no? Tayo po ay parang nasa isang malaking barko. Nasa gitna ng karagatan. Naroon pong malalakas na alon, naroon ang malalakas na bagyo. Hindi lamang po ang malalakas na hangin, kundi maging galing sa taas. Kasi may sign. No? So, ibig sabihin, ikaw at ako ay nasa panganib. At wala ho tayong makita sa mundong ito na maaari po tayong safety, na magiging kanlungan, kundi sa presensya lamang ng Panginoon. Amen. Siya lang ang maaari po nating takbuhan sa panahon ngayon. Amen po ba? Amen. Tanging Diyos lamang ang nagbibigay ng pag-asa, maging sa gitna ng kadiliman ng panahon ng mundong ito. Pero hindi ho natin maaaring baliwalain ang mga nangyayari sa ating pong kapaligiran. Sapagkat ito po ay nasa propesya na eh. Makikita natin in Matthew chapter 24 na maririnig ninyo ang mga aligaw-ngaw ng mga labanan ng bansa sa bansa. Hindi lang ho natin ito naririnig. Nakikita natin through sa ating pong panunood talaga sa YouTube, sa TV, mga balita. Nakikita na po natin na nilalakaran na natin po yung sinasabi ng Biblia. Hindi lang po natin ito binabasa, kundi nangyayari na po. Ano ibig sabihin? Nasa huling panahon na tayo, na kailangan magising po tayo sa katotohanan. Ngayon, hindi na po baliwala ang paglilingkod sa Diyos. Hindi na po natin dapat isinasantabi, sapagkat siya po lamang ang maaaring makapagligtas sa atin. Hindi man po sa physical. Kasi sa totoo lang po, ay yung hindi lang po, ito physically kasi kapag bumagsak, may naligaw na bomba, halimbawa galing sa ibang bansa, ay naparito at yung girian, hindi na po natin maiwasan. May girian ang China at ang Pilipinas. Ano ba ang kakayanan ng Pilipinas? Kayang-kaya ba natin ito? Kung halimbawa, isang Christian na lang. Alam niyo, ang maaari lang natin ipagmalaki. Magagaling ang mga politiko natin. Pero ang maaari lang natin maipagmalaki, merong napakalaking Diyos na maaari magligtas sa bawat isa sa atin. Amen? Amen. Mga kapatid, at ang prayer natin ngayon, Lord, yung mga kasundaluhan natin, protektahan nyo, yung mga Coast Guard namin, yung mga Navy, yung mga Marines, yung mga Air Force, mga PNP. Sinasabi po natin sila sa prayer. Pero ilan sila? May milyon po ba tayo? O 2 milyon meron sila. Yung wala pa nga tayo pilya. Sa isang tao, ilan ang kayang bantayan ng isang pulis? Pangkin mo po. So bilang mo, hindi nila tayo kayang protektahan. Pero ang ating pong prayer sa Panginoon, Lord, send forth your warring angels, send forth your guardian angels to surround our nation. Di po ba? Nasa karagatan, Panginoon, ilagay mo, Lord God, sa teritoryo ng Pilipinas, ang iyong mga guardian angels to protect us para hindi makapasok yung mga may masasamang balak sa ating pong bansa. Eh ngayon, ilang beses na binubuli yung ating pong mga Navy, mga Coast Guard na nagbabantay sa atin. Pero hindi tayo pumakala. Hindi namin kayang palagan. Bakit? Siyempre, iniisip nila, paano? Pero they are trying their best na tayo po ay bantayan at maipagtanggol ang teritoryo ng Pilipinas. Mga kapatid, we need more prayers. Kailangan mong manalangin. Kailangan natin manalangin ng manalangin para maranasan natin ang divine protection ng Diyos. Hindi lamang sa ating pamilya,
Hindi lamang sa aming sarili, kundi ang ating bansa. Nasa panalig, nasa panahon po, we are at the brink of war, mga kapatid. That at this point of time, we need more ang presensya ng Diyos, ang kapangyarihan ng Panginoon. Hindi sapat na iniwala natin ang ang kakayanan ng ating mga kasundaluan. Pero hindi man po natin minamaliit. Gawin man nila lahat ang kanilang makakaya. Mag-duty man po sila araw at gabi. Manhingi na rin ang kanilang katawan. At mauubusan din po sila ng lakas. Ngayon, dahil kulang na kulang tayo sa mga ganito, mga high power na tawag nito, yung mga missiles, yung mga interceptors. Sana kung meron po tayong Iron Dome, no? Para ganyan lang, tatakpan ma-intercept yun. Pero ang totoo, yung wala nga tayong, tawag mo yung pinupunta, yung mga, kung saan nagtatago yung mga kababayan natin nasa ibang bansa, bumababa sila, bunkers. Wala pa tayo. Bunkers. Bangko nga, wala. Bunkers pa, na pagkamahal-mahal, na mga iron na, no? See? Yes, ganun ka. Ano ang buhay ko natin. Pero hindi mo man ang buhay tinatago, no? Pero ito, let us face the reality. Amen. Ito ang buhay na ating pong sinusuong, na kahit ang dami mo nating mga ipon-ipon dyan, saan mapunta ang mga kayamanan natin, saan mapunta ang ating mga pinupunta kung darating ang time na ang mga missiles babagsak po. No. But we are praying na mangyari nawa ang propesiya ng Panginoon para sa mga Pilipino, na napakagaganda po ang mga propesiya sa ating buong bansa. Ang sabi ka nun, Philippines will be an America of Asia, Wariama.